Dito sa bahay na ito mga kaibigan, nakatira si Nanay Sinen, isang 75 years old. At kung makikita niyo mga kaibigan, yung dingding ng bahay nila ay amakan. Ayan, meron siyang silong. Paikot yan dito. Dito sa likod, yung dingding ay nipa. Pero yero yung bubong nila. Itong kusina niya, ayan, nipa yung bubong, pero nabulok na. Pag nagluluto na ako, pakagluto ko kayo. Ito yung bahay niya. Halos sira na din. Dito sira na. Dito sila nagluluto sa kusina ni Sinen. Meron lang siyang Payong. payong lang, pinapayungan lang daw niya. Tapos ito yung kanyang kalan. Ayan, dito siya nagluluto. Pero ang puti ng niya ni Sinen. Dito na rin siguro sila kumakain sa papag na ito. At kung mapapansin nyo, itong cover nila dito, ayan, kortina na lang. Meron silang isang electric fan. Tapos, dito yung tulugan nila. Ayan yung sahig nila. Ang kasama ni Nanay Sinen dito ay yung kanyang apo na siya na yung nagpalaki. Anak yun nung anak niya na iniwan sa kanya, 6 na buwan pa lang daw. Ang nakakabilib dito mga kaibigan, si Nanay Sinen ay 75 years old na. Pero yung hindi na nagagawa ng 75 years old, nagagawa pa niya. Yung ibang 75 years old, aalagain na. Minsan may rayuma na, malabo na ang mata, minsan malabo na yung pag-isip. Pero si Nanay Sinen kakaiba. Dahil malakas pa siya, nakakapagtrabaho pa siya. Siya pa yung nagdedilhin siya ng pangkain nila, naghahanap buhay siya at pinapag-aral pa niya yung kanyang apo. Kaya nakakabilib si Nanay Sinen. Ngayon mga kaibigan, samahan niyo kami Inday, ipapakilala ko sa inyo si Nanay Sinen. Isang magandang araw sa inyo mga kaibigan. Dito tayo ngayon sa bayan uli ng Paracale. Pupuntahan natin ngayon si Nanay Sonia. Samahan niyo kami Inday. Dito lang naman yung bahay niya sa likod niya. Dito lang naman siya. Dito sa dito. Doon tayo at maputi. Wala naman yan ang angko. Saan po tayo? Dito tayo? Dito sa ano? Ang puti naman yung bahay ko. Okay lang po, dito na lang. Hindi na nga makumbaga ito. Dito na lang. Hindi na maayos at ano naman kaya kumbaga. Ay palo naman ako. Si ako po, nandyan. Kumbaga, natatakot ba bang magpalitrato? Ay, awan niya. Okay lang po, ikaw na lang. Ay, sana. Ito mga kaibigan, yung bahay ni Nanay Sonia. Ay, maglabas pa siya ng bangko. Thank you po, Nay. Diyan lang tayo. Ay, ang dumi pala yan. Ay, okay lang. Ikaw na lang po dito. Ay, bakit kayo? Ikaw na lang po dito. Ay, mapapagod kayo. Okay lang. Okay lang po. Siya ito. Sa kanya na ito. Di, ikaw na po at magbibideo naman siya. Ay. Oo. Ayan, kung makikita niyo mga kaibigan, sira na rin itong kanyang kusina. Dito po ikaw nagluluto. Ay, oo, tingnan mo, utol. Pag yan ay naula, nakikiluto ako. Eh, siyempre, ako'y balo makakaya ko bagayan. Ano? Nang mabalo ako. Ikaw nga po ay si Nanay Sonia. Sinen. Sinen. Baleros Kadag. Sinen Baleros. Ayan, Kadag. Ikaw po ay tubong taga rito na talaga. Sa Batubalani ako ni anak, pero dito na ako nag-ano. Dahil dito nagtrabaho nun yung asawa ko, napaparito na kami. Pero yung batang yan, nag-kinder yan noon. Nag-kinder yan dito. Tapos, nagtapos yan sa Paracale. Ang sabi mo po, 6 na buwan pa lang
6 na buwan pa lang yan, ibinigay na yan sa akin. Hanggang yung matanda ko yung nagtatrabaho dito, yung bagang kabud-kabud na ang ginawa, ibinahay-bahay kami ng maliit dito. Ay sakat siya'y namatay na, wala na akong katulong sa pagpapaaral sa kanya. Pati bahay ko, hindi na hindi na nga ni manuting ng bulwang-bulwang na anak. Bali yung asawa mo po ay namatay. Ilang taon na? Nasa 7 yata. Kung na bagay yung grade 5 niya nang mamatay yung Ngayon po, ilang taon na? 18 siya. 18. Ayan. Si Nanay Sinin po yung nagtataguyo dun sa apo niya na makapag-aral. Pinapag-aral niya. Ngayon, ano po yung nagiging trabaho mo? Minsan naglalaba-laba ako o kaya ay wala na nga. Minsan naghihingi-hingi na lang ako ng kaunti sa mga anak ko. Siyempre may mga pamilya naman yun. Alangan wala namang nakinikitang kung ano. Minsan bibigyan ako ng nung nakapurpis yan, ay sakit wala na bagat, naman na bagat, 18 na. Nung nakapurpis yan, pag may purpis, nabili na kami ng pagkain, ganyan. Saka yung iba, pamasahin niya. Pag wala siyang maipasahin, nangungutang ako doon sa kapatid ko. Yun, pag nagdating yung purpis, yung sobra sa pagkain namin, binabayad ko. Kasi ngayon po, naglalaba-laba ka na lang. Bali, ilang taon na nga po ikaw? Mga 75 na ako. Ayan mga kaibigan, kita nyo mga 75 na si Nanay Sinin, pero nagagawa pa niyang magtrabaho para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Tapos pang-paaral dun sa kanyang anak. Ay, hindi nga nag-aaral dahil... Ay, hindi nag-aaral. Ano yan ay college na sana. Gusto niya mag-aral. Ano naman ang ibibigay ko? Biro ka ng ang gusto niya sa dait. Siyempre, ano naman ang ibibigay ko? 80 na si ako niya. Andiyan siya sa loob, kaya na medyo mahihain po. Hindi nga naharap sa iyo, baga ano? Bali, ilan po pala yung anak? 4 sila, lahat yun ay may asawa na. Ang ibig kong sabihin, siyempre kaunti naman ang kinikita nila. Ay, alangan naman magparahimik, kasi siyempre may pamilya ba naman. Kung halimbawa wala na kaming talagang maibili kahit bigat, nadaying ako dun sa aking isang anak. Ganun. Yung walang anak na hindi siya nagkakaanak, doon lang ako nadaying. Pero si magulang po nitong apo mo na nandito sa'yo, nasaan? Nasa Alabang. Yung mga iba daw kapatid niya, ang balita ko may mga asawa na. Ayaw naman siya doon, pagbasa hindi siya naglaki, ayaw naman siya doon. Saka wala din naman, kaya ayaw siya atas niya. Kaya nga yung mga kapatid niya, nag-asawa na. Dahil sa hirap din naman ang panahon yata sa kanya, doon sa Alabang na yung magulang niya, wala din, yung nanay niya. Ay, bigay na nga. Wala din maibigay sa kanya. Mga nag-asawa na yung mga kapatid niya. Buti po sa edad mo na 75, malakas ka pa at kaya mo pang Abay, nakikigay mo paano yung gagayanin? paano yung kakainin? Ay, paano naman yung kakainin? Pero yung ibang mga matatanda po kasi sa edad na 70, hindi na kaya magtrabaho. Mamatay yata yung asawa ko 70. 70. Ay, ano siya, minsan ay nag-ano-ano din siya, natulong-tulong sa pag-ano. Pinagtutulong ng mga anak niya noon, nung buhay pa siya, pinagtutulong din sa balunan. Tagagayan na lang ng bato, hindi naman siya nakapunta na sa ano. Ay, siyempre, mahinang-mahina na siya. Punta, kaunting alaga na lang ako nung magkasakit na yun. Hindi wala siyang sakit. Ibig ko sabihin, para siyang naghina na lang siya. Hindi ko naman maano sa kwan at siyempre ano naman, idadaling ko bagal man yun sa ospital, wala ma akong pera. Ginagatas-gatas ko lang yung ganun. Ano? Pero ngayon pong araw, wala kang trabaho? Ay, wala naman. Oo, wala kang siyempre yung magbukas lang. Oo nga pala. Sa edad mo po na na 75, ano yung sekreto mo? Ba't malakas ka pa? Ang ginagawa ko, halimbawa, magang-maga, nag-iigib-igib, nagwawalis-walis, para ako hindi naman manghina. At ang iniisip ko, siyempre, pag ako'y naghina, paano na yung palakit ko? Buti ko may pamilya na siya, may asawa na siya.
may katulong na siya. Ay ang iniisip naman niya, hindi naman ako lula mag-aasawa agad dahil ang gusto ko sana ay niya makapag-aral. Siyempre niya, kung ako'y walang trabaho yung magiging asawa ko, anong ipakakain namin sa anak namin? Sabi ko naman, buti ka ako at naisipan mo ang gayaan. Hindi katulad ng ibang bata na pag may nanligaw, napatol na agad. At ang gusto, asawahin na agad yung lalaki na kakagusto. Hindi baga? Ay siya naman, buti ka ako at naisipan mo ang ganyang bagay. Mabuti naman po at ano siya. Kung tutuusin, yung tapat bahay na yung inanuhan niya, nakatagos din yung anak niya. Tanda lang sa kanya ng dalang kami yung kung sasabihin ay maigi at may ipakakait maigi ang buhay, anong ganyan. Hindi pa niya inisip ang ganyan. Ang isip sana niya mag-aral. Wala na akong pagpapaaral sa kanya. Ano? Pero gusto mo bang gusto mo pag-aral? Ngayon, hindi naman siya nakapag-aral at ano man ibibigay ko sa kanya. May mga kaibigan si Nanay Sinin. Kita niyo pati masayahin si Nanay Sinin. Lagi nakahangit eh. Halimbawa, ay siyempre, ayoko namang magparaan at kung humina ako ay di pa ano naman yung aking alaga. Ano maipakakain ko. Mabuti po at kahit paano mayroong nagpapalabas sa'yo. Ay, meron yan. Meron. Kaya lang, ang inaano ko, yun hindi naman marami. Sabi ko naman, hindi ko naman kaya ang gayon. Tama lamang. Mo doon? Ay, ba, bayaran ako ng 500, ganyan. 300, pag medyo kaunting-kaunting man, 300, 200, ganyan. Ibibili na lang namin agad-agad ng pagkain at para maunti-unti yun. 75 years old na siya, pero talagang pambihira yung lakas niya kasi yung ibang matatanda talaga na nakilala ko, hindi na nakakaalagaan na po. Oo, alagain na. Alagain na, hindi na. Ay, ang dami nang nagtataka sa akin. Sabi, ay, bakit daw gayon, ang edad ko ay bakit daw ako nakakapaglaba, nakakapaghanap buhay ng kaunti. Ay sabi ko, hindi naman pwedeng ako'y tumigil dahil mayroon akong palaki. Hindi na ayaw naman yan dun sa mga tiyuhin, ayaw naman dun sa tunay na magulang niya. At siyempre, siguro, naglaki sa akin. 6 na buwan pa lang, nasa akin na yan. Ako na ang nagpabinyag, ako na ang nagpaaral sa kanya, ako ang nagparehistro. Kaya mali nga ang rehistro niyan. Kung may hihilingin ka, Nay, ano po yung gusto mong mangyari pa? Ang gusto ko sana ay kahit maliit na bahay, maigi naman ito. Dahil kami naman ay walang tirang maglula. Wala naman ako siyempre, makakuha ako ng kaunting pera sa pagkain. Nakita niyo naman mga kaibigan. Tagilid na po. Ay, siya, hindi mo mababagot sa aming manggayang. Walang pera, ano? Pero kung aayusin po natin, may mga kahoy pa naman. May kahoy tutuwidin. Oo, tutuwidin lang. Matitibay pa po yung mga kahoy nito. Sabagay. Yung haligilaan na iba ang mahuna, yung narin din sa mga. Meron po kami dalang pagpasensya mo na po muna yun, bigas lang muna yung dala namin. Galing po yun sa The Golden Heart Pro. Kukunin ko lang at iwan ko po dito sa iyo. Kunin ko lang. Bata pa pala ang asawa niya. Ito po, Nanay. Ay, ikukudak yata yun. Hindi ko lang. Ikukudak daw. Ito po, Nay, galing ito sa The Golden Heart Pro. Bali 1.5 ito. Mahal nga yan. Oo, pick-up yun. Ganon, dagdagan ko ng 500 para pambili ka naman ng ulam. Para saktong 2,000. Ito po. Galing po yan sa The Golden Heart Pro. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Kung hindi ka pala nagkuha ng feelings dyan, hindi malalaman pa yan. Oo nga po. Nakita ko kasi si Nanay. Kasi nakihinaw muna yan ang una. Sabi niya kung pwedeng manghinaw. Sabi ko, pwede naman kakuyat, marami pating tubig. Sabi niya. Tapos sabi ko, nung nagkuha ng feelings, nakatillings ka na. Kasi po nagpatrabaho ako. Nakita ko si Nanay nga doon.
Hindi ko alam yung bahay niya na ito. Nabulok. Tapos, oo. Akala ko doon yung bahay ni nanay. Kasi mukhang Ay, ngayon sabi niya, kung may tailings pa doon sa Honda ko raw. Sabi ko, nakita ko kako na doon sa parting yun. Nakita ko, kinarga na yung mga tailings. Dito ako pumunta at nakita ko anakin dito, hindi pa nagkakarga. Dito naman sila napapunta. Sabi ko, salamat sa Diyos. Siguro anakin pinagdiyosan yung bahay kong bulok. Maraming salamat po sa iyo. Oo. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. At nakita yung bahay kong bulok. Maraming salamat po sa The Golden Heart Group. Paksuyo po na suportahan nyo yung kanilang YouTube channel. Bing Maris, PB, Joel Islan Vlog, Terome JS Channel, Mrs. Jones, Dylan Emily, Tercy Gaming, Mix Vlog, tapos Marlene Tamura, Beverly Baba, Willow Warren, tsaka kay Tita London, Mr. and Mrs. Bill's Kitchen, kay Madam Labir, ayan, Michael Hausyan TV, kay 501 JB Vlog, ayan. Sana po pakasuportahan nyo yung kanilang YouTube channel. At ito nga mga kaibigan, yung buhay ni Nanay Sinen, isang kahanga-hanga si Lola, si Nanay. Sa edad niya 75 years old, talagang nagsisikap pa siya para sa kanila. Sa mga gusto pong tumulong kay Nanay Sinen, pwede nyo po akong message sa aking Facebook page na Rampage Channel o sa aking messenger na Rampage Channel din. Same lang. Tapos sa aking number, pwede nyo akong tawagan 0920-5192-825. Ilalagay ko din po yung Gcash ko dyan sa baba. Pwede nyo din akong pwede din kayong mag-send doon ng tulong para kay Nanay Sinen. At yun naman po idadalhin natin dito kay Nanay Sinen. Siya nga po pala, pwede nyo din pakisuportahan din yung aking Facebook na Rampage Channel PH, tsaka yung aking TikTok na It's Me Rampage. Ayan. Maraming salamat po at hanggang dito na lang.